Sa pag-upo ni Governor Alfonso V. Umali Jr. bilang punong lalawigan, unang inilunsad niya ang pangkalahatang programang Kapitolyo para sa Mamamayan o KPSM. Ito rin ang ipinangalan niya sa kanyang Tri-Media Information Materials. Target kasi ng kanyang pamunuan na magkaroon ng pantay at bukas na pamamahala sa lalawigan. Bilang bahagi ng KPSM, inilunsad ng kanyang pamunuan ang pagkakaroon ng regular na serbisyo ora mismo, isang sabayang pagbababa ng iba't ibang serbisyo mula sa Kapitolyo sa mga liblib na barangay sa iba't ibang bayan. Sa gawaing ito, marami na ang nabiyayaan ng iba't ibang serbisyo ng Kapitolyo nang hindi na kinakailangang magtungo pa sa lungsod ng Calapan upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pakinggan natin ang detalye sa balita ni Ana Marie Reyes. Sa layunin ng gobernador na mailapit ang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan sa mga mamamayan, nagbaba siya ng isang direktiba upang maging regular na gawain sa mga bayan at barangay ang serbisyo ora mismo at inatasan niya sa Executive Assistant for Dr. Marfeo E. Marasigan na pamahalaan ito. Noong nakalipas na taon ng 2012, umabot sa mahigit 11,000 ang kabuuang bilang ng mga naging benepisyaryo ng libreng medical and dental mission sa soup kitchen ng mga pangunahing proyekto sa ilalim ng serbisyo ora mismo. Napakalaking bagay para sa mga mahihirap na Mindoreño sa mga barangay na makapagpakonsulta sa mga doktor at mabigyan ng kaukulang gamot sa anumang karamdaman. Karamihan sa mga benepisyaryong ito ay nagtitiis at binabaliwala na lamang kanilang nararamdaman. Ang katwiran nila ay malayo ang mga pagamutan at sayang ang perang magagastos na pipiliin na lang nilang gamitin para sa mga ibang pangangailangan tulad ng pagkain. Subalit ang hindi nila alam, ang pagbawalang bahala nilang ito ay maaaring maging problema sa mga susunod na panahon at sa kalaunan ay makakaapekto sa paghahanap buhay at pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya't ang ibinababang serbisyo ng Kapitolyo ay may tuturing na napakalaking biyaya sa mga taga-barangay. Kami po naman nagpapasalamat at sila po ay napapunta dito at para po kami matulungan na mapagaling ang aming mga nararamdaman. Bukod sa libreng gamutan, sa serbisyo ora mismo ay nabibigyan din ng mga mamamayan ng iba't ibang serbisyo kabilang ang mga bili at punong pananim. Ang mga paaralan at ilang samahan naman ay napagkakaalooban ng sports equipment na nagagamit sa mga proyektong pampalakasan ng barangay. Nakikinabang din ang mga taga-barangay sa libreng pagpapabakuna ng mga alagang hayop at natuturuan sa tamang pangangalaga at pagpaparami nito para sa dagdag kabuhayan. Ang ilan ay nabibigyan din ng mga serbisyong legal na ang karamihan ay sa mga usapin ng pagmamay-ari at pagbabahagi ng lupa at mga away mag-asawa o magkakamag-anak. Sa kabuuan, masasabing ang Kapitolyo para sa mamamayang serbisyo ora mismo ay isa sa mga epektibo at tuloy-tuloy na programa ng pamunuan ni Governor Umali na may direkta at kaagad na epekto sa pamumuhay ng mamamayang Mindoreño. Isa ito sa mga programang patuloy na nagpapakita ng sinsero at mapagkalingang paglilingkod ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabila ng napakarami ng bilang ng mga mamamayan ang nabahaginan ng PhilHealth cards, patuloy pa rin na may mga pasyenteng humihingi ng tulong sa tanggapan ng punong lalawigan. Ang dahilan, wala daw silang PhilHealth card. Sa ganitong senaryo, inalam ng punong lalawigan sa regular na ginaganap na department heads meeting tuwing araw ng Lunes mula sa konsernadong tanggapan sa Kapitolyo kung bakit may mga pasyente pa ring dumadaing sa pagbabayad ng kanilang bill sa ospital. Napag-alaman ng marami sa ating mga kababayan na kahit pala kwalipikado ay hindi naiiling kumuha ng form upang maging PhilHealth card holder o makuha ang renew na card hanggat hindi nagkakasakit ang mga ito. Dahil dito nanawagan ang punong lalawigan sa mga mahihirap nating kababayan na hindi pa sakop ng programa na asikasuhin ang pagkakaroon ng PhilHealth card at huwag nang antayin pang magkasakit bago makaisip na kumuha ng PhilHealth card. Sa mga may PhilHealth card naman, subalit expired na, sinabi ni Ginang Tess Santiago na magsadya sa kanilang tanggapan at maaaring makuha na ang kanilang card sapagkat ayon sa kanya, ang mga ito ay otomatikong ni-renew ni Governor Umali. Anya, ibigay lamang ang pangalan at address, partikular ang kanilang barangay upang madaling matukoy at mahanap ang kanilang na-renew ng card. Ayon kay Ginang Santiago, ang mga expired na PhilHealth card ay otomatikong pina-renew ni Governor Umali at ang mga ito ay may pare-parehong expiry date na December 31, 2013. Ayon sa
Ayon sa gobernador, hindi siya pabor sa dating sistema na iba-iba ang petsa ng expiration ng PhilHealth card, kung saan expired na niya ito bago pa mahawakan ng benepisyaryo. Kaya ang mga bago namang magpapa-enroll dito simula Enero 2012 ay mapapasama na sa 2014. Samantala, magsisimula na po ang ebalwasyon sa 6 na kandidato para sa search for outstanding papasaka teachers. Nahati sa 4 na kategorya ang naturang patimpalak, ang outstanding elementary teacher, outstanding secondary teacher, outstanding IP instructor at outstanding teacher for preschoolers. Ngayong taong 2013, nominado sina Felicissimo Hayag ng Pili National High School Pinamalayan, Reniboy Galicia ng Fidelmundo National High School ng Mansalay, Claire Lugmao ng Pahilahan Elementary School ng Pola, Emilia Manahan ng Bayuin Elementary School ng Socorro, Presilinda Villena ng Del Pilar Annex Elementary School at Marisa Fabian ng Lantuyang Mangyan School, Bako. Para makuha ng mga nominado ang titulong outstanding teacher, kinakailangan makaabot ang makukuha nitong score mula sa papasaka evaluation team ng hindi bababa sa 90%. Kung noong una nakatatanggap ang nahihirang na outstanding papasaka teacher ng tig 10,000 pesos, ngayong 2013, plano ng administrasyong umali na itaas ang cash prize nito hanggang 15,000 pesos. Ito ay bilang motibasyon sa mga papasaka teacher na magsikap ang itaas ang kalidad ng kanilang pagtuturo at bilang insentibo at pagpapahalaga, gayon din pagkilala sa kanilang mga sakripisyo bilang katuwang ng pamahalaang panlalawigan na mapagkalooban ng edukasyon ang mga kabataang nasa mga liblib na barangay ng iba't ibang bayan. Matatandaan sa panahon din ng administrasyong umali na pagkalooban ng uniforme ang mga papasaka teacher at naitaas ang sweldo ng mga ito. Hindi may sasakatuparan ng isang plano ng ehekutibo kung hindi maaprubahan ng lehislatibo. Ang lehislatibo ang katuwang ng ehekutibo na sa panahon ngayon ay buo at nagkakaisa. Kaya naman tuloy-tuloy ang pag-unlad ng lalawigan. Hayaan po natin ngayong maipahayag ng kasapi ng Sangguniang Panlalawigan ang kani-kanilang naiambag sa pangkalahatang pag-unlad ng lalawigan. Nakatutok dito si Beverly Aguila. Ang panuntunan ko sa buhay, mula na ako ay pumasok sa politika, ay maglingkod ng tapat. Ito yung naging basihan ko sa aking paglilingkod. Siya si Bukal Corazon Fabriag Agarap, kinatawan ng Sangguniang Panlalawigan mula sa bayan ng Pinamalayan. Ang paglilingkod ay hindi binibili, hindi ito nababayaran. Ang paglilingkod ay kusang loob mong ibibigay, taos puso, at nakalaan kang maglingkod sa tao na ayon sa iyong kakayahan. Mula sa pagiging konsehal ng barangay, naglingkod din si Bukal Cora bilang konsehal ng Sangguniang Bayan ng Pinamalayan sa loob ng 6 na taon. Aktibo siya sa iba't ibang samahang sibiko at relihiyoso sa lalawigan. Naging pangulo siya ng Rotary Club of Pinamalayan Central, Rural Improvement Club, Women of Pinamalayan Multipurpose Cooperative, Catholic Women's League, at naging miyembro rin ng Local Lady Legislators League, ugnayan ng kababaihan sa politika at iba pang samahan. Kinilala rin ang kakayahan ni Bukal Cora sa larangan ng pamiminuno at paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng Golden Leadership National Award at Serbisyong Publiko National Award. Taong 2004 nang una siyang mahalal bilang kinatawan ng ikalawang distrito sa Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro. Ang aming tungkulin bilang legislative body o sa legislatibo, kami po ay gumagawa ng batas na ito po ay para sa inyo rin lahat. Kayo po ang makikinabang sa lahat ng ginagawa naming mga resolusyon, mga ordinansa. Ang lahat pong ito ay kayo ang mag-aani para po sa inyong lahat ang aming ginagawa dito. Iniisa-isa na tingnan kung ito ay makatarungan sa bawat isa, na wala kaming natatapakang tao, wala kaming naaapi, at wala rin naman po kaming pinapanigan ng kahit na po sino. Sa kasalukuyan, hawak niya bilang chairman ang SP Committee on Social Services, Women, Children, Family Relations and Elderly, People's Empowerment and Poverty Alleviation, and Values Formation. At ang Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and Indigenous Peoples. Sangguniang Panlalawigan recognizes the important role of cooperatives
POs and the DOs as the province is strong partners in the realization of its development goals. Sa kanyang 9 na taong paglilingkod sa SP, itinuturing niyang pinakamahalagang ordinansang kanyang inakda, kasama sina Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor at Bukal Flor de Rojas Atienza, ang ordinansang nagtataguyod sa pantay na karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan. Ang nakapaloob dito lahat ang Magna Carta of Women, ang diskriminasyon, violence against women and children, at gayon din sa mga kalalakihan. Pare-pareho ang antas ng kalalagayan. Hindi dapat mahirakan ang kanilang mga karapatan bilang babae, bilang lalaki, at bilang batang lalaki, at bilang batang babae. Ang hangad ni Bucalcora para sa mga mamamayan at lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang patuloy na pagkakaisa natin para po sa ating lalawigan. Alam po natin ang ating provincial government ngayon under the leadership of Honorable Governor Boy Umali. Napakaganda po ng kanyang pamamalakad sa tulong po ng ating Vice Governor Bons Dolor, at gayon din po ang mga bukal na katuwang po namin. Magkakasama po kami. At ako ikinatutuwa ko po na minsan ay ako'y naging kasali po at naging kasama nila sa pag-ugit po ng magandang probinsya ng Silangang Mindoro. In every opportunity, tumulong at tumulong base sa iyong kakayahan, sapagkat instrumento tayo upang sa ganun ay maibahagi yung serbisyo ng paglilingkod. Siya si Bukal Ferdinand Thomas M. Solier, isa sa mga pinagpipitagan ng kinatawan ng Sangguniang Panlalawigan mula sa ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. Anak ni na dating Balsud Mayor Dr. Prudente D. Solier at Dr. Preciosa M. Solier. Nagtapos si Bukal Solier ng AB Political Science sa Baguio Colleges Foundation noong 1990, ng Bachelor of Law sa University of the East Manila noong 1995, at ng Local Administration Development Program sa University of the Philippines noong 1998. Mula sa kanyang ama, natutunan ni Bukal Solier ang esensya ng paglilingkod sa taong bayan. Kanyang paalala sa amin, kung pupunta ka sa paglilingkod sa bayan at wala ka namang gagawang mabuti, ay huwag ka lang pumasok sa serbisyo publiko. At kung meron ka namang gagawing mabuti, siguruhin mo na ito ay para sa kabutihan. Ayan. Lagi niyang pinaalala na in every opportunity, tumulong at tumulong base sa iyong kakayahan, sapagkat instrumento tayo upang sa ganun ay maibahagi yung serbisyo ng paglilingkod. Bago maging kinatawan ng SP mula sa Segunda Distrito noong 2007, naglingkod ng 3 termino si Bukal Solier bilang punong bayan ng Bansud mula 1998 hanggang 2007. Naging pangulo rin siya ng League of Municipalities of the Philippines Oriental Mindoro Chapter simula 2001 hanggang 2004. Kasalukuyan niyang hawak bilang chairman ang SP Committee on Transportation and Communications, samantalang vice chairman naman siya ng Committee on Laws, Ordinances and Legal Matters, Public Information and Mass Media at ng Ways and Means. Siya rin ang gumaganap na SP Presiding Officer Pro Tempore sa mga pagkakataong wala si Vice Gobernador Yumerlito A. Dulor. Resolution from our final meeting for the approval of the resolution creating the Malika Association with office address at the Government Victoria Oriental Mindoro as People's Organization of the Province of Oriental Mindoro. Second motion to be seconded by Honorable Viana. He said the resolution is hereby approved on the final meeting. Sa kanyang paglilingkod sa SP, sinisikap ni Bukal Solier na magampanan ng buong husay ang kanyang tungkuling sinumpaan. Aking pinagsikapan na
mailapit ang mga munisipyo ng ating lalawigan sa pamahalang panlalawigan sa pamamagitan ng maayos at magandang interconnection, no, between the provincial government of Oriental Mindoro at ganoon din ang mga munisipyo. Ako'y naniniwala na sa pamamagitan lamang ng magandang relasyon at governmental relations, no, between the provincial government of Oriental Mindoro at ganoon din ang mga bayan-bayan o yung mga local government units sa lalawigan ay mapapabilis natin ang pabalangkas ng batas, mas mabilis natin mapag-aralan kung paano mapapagdaan. Nakikibahagi rin siya aniya sa masusing deliberasyon ng mahalagang usaping inihahain sa sangguniang panlalawigan. Kabilang narito ang pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ng patuloy na paglaban ng lalawigan sa pagmimina. Ang mga usaping may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan at sa investment at turismo ng Oriental Mindoro. Ating pong hinihiling sa ating mga kababayan, magtulong po tayo at mag-participate sa policy making o sa pagbabanghay ng mga palisiya sa ating lalawigan. Sa maikling ating kakayahan ay ating pagtulong-tulungan na maibahagi base sa ating kakayahan, talino at lakas ng katawan nang sa ganun ay makapagbigay tayo ng kontribusyon sa ating mga kababayan.